Hi everyone! It's Minikai. So today gagawa tayo ulit ng another DIY. So ang ating mga kakailanganin is karton, glue gun, cutter, lapis at ruler. So first, yung karton na kakailanganin natin gamitin is ikakat natin sa size na kakailanganin natin. So nakahingi na naman ako ng karton sa aming facility. So ikakat ko lang yan. Papawasan ko lang siya ng konti dahil medyo malalim. So parang small size ito ng mga karton na nakuha ko. Magkakapareho nga ito ng size at ikakat ko din sila sa magkakaparehong size. Habang kinakat ko nga yan, nasa isip ko na kung ano yung gagawin ko. Gagawa nga ako today ng kitchen cabinet para dun sa aming kitchen kasi yung mga baunan ko nagkakalat-kalat dun sa baba dahil nga dito sa apartment namin is wala kami masyadong gamit. Sabi ko nga sa mga other DIY vlogs ko, hindi nga ako bumibili ng mga gamit-gamit dito sa bahay dahil uuwi lang din naman ako ng Pilipinas at mahirap nga siyang i-dispose. So after ko nga i-resize, ayan na yung naging itsura niya. Dinikit ko na ng packing tape dun sa ilalim. Katulad ng ginawa ko, ulitin ko lang yan dito sa mga iba pang karton. So bale, 5 pieces na karton nga itong gagawin ko. After ko nga itong i-tape sa ilalim, pagpapatong-patungin ko nga lang yan ng ganyan. Tapos mamaya, ididikit ko yan ng glue gun. Para nga tumibay yung pundasyon natin dito sa ginagawa ko is lalagyan ko ulit yan ng mga karton bago ko yan pagdikit-dikitin. So bale, ganyan yung magiging itsura niya pag natapos natin yan pagdikit-dikitin. At ayan nga, yung sinusukatan ko naman siya para may ilalagay akong pampundasyon. So bale, nagkat lang din ako ng 5 pirasong magkakahugis. Yung kinat ko nga rin dyan sa karton kanina, yan din yung ilalagay ko. Para hindi masayang yung kinat natin kanina dyan sa karton, yan din yung ilalagay natin. Pampakapal din yan dun sa karton at para tumibay. After ko nga i-resize at ikat, ayan, pinagpatong-patong ko na at ito nga yung naging itsura niya. Medyo kumapal na siya, diba? At ngayon naman, ipagdidikit-dikit ko na sila gamit ang aking glue gun. Kailangan talaga natin ng glue gun para mas secure natin na hindi sila maglalaglagan. Kaya kung mapapansin nyo, after ko tong gawin, medyo makapal yung nagawa ko at parang matibay siya dahil nga pinagpatong-patong ko at nilagyan ko ng mga karton pa. Pati nga pala yung both side niya is nilagyan ko rin ng karton, dinikitan ko para maging balance yung pagkakapal ng pagkakagawa natin dito sa ating DIY cabinet. So after kong mabuo itong DIY kitchen cabinet natin, nagsukat ulit ako. Naisip ko kasi mahihirapan ako magdikit ng wallpaper kung mano-mano ko yan ilalagay dyan. Yan, naisip ko mag-cut na lang ako ng pwede kong ilagay dyan sa gilid at dun sa loob. At dyan ko nga ididikit yung wallpaper para less hassle. So after ko nga magsukat, kinat ko na nga yan sa mga kailangan ko at ayan. So ididikit na natin yung wallpaper. Yung maliliit pala na para sa side is 10 pieces yan. Yung nasa loob naman is 5 pieces. So bago ko nga pala idikit yung wallpaper is kinat ko na rin yan sa mga size na kailangan ko. Para hindi na ako mahirapan mamaya magdikit-dikit, diba? Kaya kinat ko na lang muna. At ayan, natapos na nga akong magdikit dyan sa mga wallpaper dun sa mga kinat ko. At ayan, inilalagay ko na nga rin. Pag ganito nga yung ginawa mo, mas mapapabilis yung pagdikit mo ng wallpaper. Di nga lang ito sa mas mabilis idikit, dagdag din ito sa ating pampatibay dito sa ating DIY na ginawa. Kaya kung mapapansin nyo, medyo makapal siya dahil nga dito sa mga pinaglalagay natin. Tagal-tagal ko na nga rin ito magagamit dahil medyo makapal nga at matibay yung pagkakagawa ko dito. Nakatipid na naman ako for today's video at hindi pa ako mahihirapan mag-dispose. Mga katulad kong nanay dyan na nahihirapan kung paano mag-organize ng mga gamit, baka makatulong ito sa inyo. Hanap lang kayo ng mga karton na pwede nyong gamitin at kayo nang bahala kung paano nyo yan didiskartihan. Gawin nyo na nga lang guys itong aking video at ayan nga, inilagay ko na yung mga baunan ko, bigas at mga stocks kong sibuyas. So ayun lang naman. Thank you for watching. Jane!